I'd like to focus on the church membership covenant. Have you come across with the church membership covenant? Kung sa may ato ang kanang part po ba? Ato ang kabahin po as mga members din sa simbahan. So tungod kay Communion Sunday ron and we have round up of activities, daghan kay tag mga humanonon jud karong adlaw. Una, ang ato ang divine worship, humanani na atay communion service, human sa communion service na pagintay installation of department officers, and human sa simbahan niya ang ato ang mga cabinet, local church cabinet members, doon ay EXCO meeting, and loaded ang ato ang adlaw. Ug tungod din ako na lang ning gitunga. Katunga lang sa ang ato ang itakel aning sermon para sa sunod higayon. During our Big M Sunday on the third Sunday of February, nagka-istorya namin ni Ma'am, kasabot-sabot namin ni Ma'am Pinky initially. That on the third Sunday of February will be our Big M Sunday. What is Big M Sunday? Big Membership Sunday, membership drive nga matagusa ka nato gikan sa tanang department o in general sa atong local church. Doon natay campaign for membership drive nga para mahimong ma-activate ang ato ang mga status diha sa ato ang pagpahisakop sa ato ang simbahan. So, what will be our church membership covenant? Kanang ato ang pakigsan. So what I have said, I will be dealing this with in less than 30 minutes. Mahuman nato ni para maka move on ta sa sunod nga bahin. And I'd like us to open our Bibles in the book of Romans chapter 14, verse 19. Romans chapter 14, verse 19. Okay, manindog ta mga igsoon o gatong tahuron ang pulong sa Ginoo. Okay, let us recite this verse all together as part of this family. Romans 14:19 says, there you go. So let us concentrate on the things which make for harmony and on the growth of our fellowship together. Praise God. May the Lord God bless and more blessing upon the reading of His Word. Dear Heavenly Father, we come before your presence with a thankful heart, with a heart full of thanksgiving, filled with praise, O Lord. Today, as we lift up ourselves before you, lift up our lives before you and our whole being before you, O Lord. Thank you for the answer of every need that we have, O Lord, today, even for the expectations and the anticipation of your presence, O Lord, that you'll be doing great things in our midst today, O God. Thank you for the things that you have in store for us. Lord, bless us all together, from the young ones to the elderly, and we want to thank you, God, for the favor that you have imparted upon us, O Lord, today. Anoint our understanding, bless our understanding, O Lord, for us to comprehend what you want us to perceive, what you want us to achieve, and what you want us to understand this morning, O Lord, in accordance to your will and your purpose for our lives. I want to thank you for blessing this moment together. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Malingkod ta mga igsoon. Ang membership covenant, sa dihang imuhang gitahan imong kaugalingon mga mahimo kang kabahin sa particular church. Then we have this covenant. A covenant is a binding commitment and a promise between two parties. The church, kining ato ang local church na iyahang part, and members as well, doon na po sa iyahang part. And this, doon ay binding na nagbungkos sa duha, ikan sa mga membro o sa simbahan. So, a binding commitment and a promise. Tagsa-tagsa kanato doon na kitay ihimuon pod nga somehow pakigsaad by the grace of God dinhi sa ato ang simbahan. And uban ini mao ang pag-uyon to adhere o kining pag-uyon o pagdawat sa
magsabot sa ato ang mga gibarugan nga mga pagtulunan. Right? Now, to adhere with the doctrinal stand and even the tenets of faith. We as Foursquare, we have the four cardinal doctrine. Amen? And sa atong pagdawat sa membership, we also agree na ato ang na-internalize na, o ato nang nasabtan kining four cardinal doctrine that Jesus is the Savior, Jesus is the baptizer, the healer, and the soon coming King. And gawas pa niya na, doon na tayo tenets of faith, 22 tenets na naglangkob sa atong mga pagtulunan ingon nga nasakop kita ni ining organization. Now, it is a binding commitment and a promise nga mo nang ingon nga to adhere with the doctrinal stand and the tenets of faith sa ato ang organization nga mituo kita. The moment we are being baptized with water and upon confession of faith and the obedience, we always say it this way. Pang ato ang dunay confirmation nga mo conform ang gibautismuhan mingon ta nga upon confession of faith and the obedience to the command of our Lord Jesus Christ. Tungod sa imong confession sa pagtuo, tungod sa imong pagsugid o pagtumal sa kabubuton, kasuguan, sugo sa atong Ginoong Jesucristo, ikaw suanso pagabunyagan. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. So, we have this covenant. So, duha lang sang ato ang itakel karon. And I hope para dili nato malimtan kay kung daghan kayo basig malimtan na pud nato. Pag unsa tong wali ganha ni pastor, gwapo kayong wali ni pastor. Unsa man tong iyahang gisgutan, ambot unsa to? Dali malimtan kung daghan na kayo. Gamayon lang sa nato. Now, one is part of our covenant is to protect the unity of our church. Amen? Ato ang panalipdan, ang panaghiusa sa ato ang tibuok nga simbahan. Let us all protect. If anybody, kung doon ay masagol, nga ang iyahang aim to destroy, to debar, and to create confusion, to create division among the church, then he is not part of this church. Because part of our covenant is to protect the unity of the church. And how we do it? Ang saan man nato kini pagbuhat is by acting in love toward other members. Mahimo kita nga makakaton kita ug mubuhat kita diha. Ang atong motivation mao ang paghigugma. Amen? Ang atong motivation mao ang paghigugma. Kay kung nahigugma ka, mutabon man kini sa daghan ng mga kapakyasan. Kung wala kay gugma, daghang kag makita nga sayop. Daghang kag makita nga imperfection. Pero tungod sa paghigugma, maingon ta, nabisan tuod, sayang ka na bitang magjowa o mag-uyab. Ano man kayo nung anang modern kay nga term, magjowa. Yun siya makahinumdum sa kinaraan day anang nga term sa una. Dili ka ng kinaraan nga term. Magtrato. Kamong mga bagong generasyon, kasabot pa mo iyahan ng trato. Wala sila kasabot, no? Okay, ato karaan ko. Kaya na nga, magtrato. Trato na sila. Kaya nga, magtrato na sila, sa pag-abot sa mga 1990s or late 80s, ang trato nga term na kambyuhan o mag-uyab. Mag-uyab na sila. Pag-abot sa panahon karon ang mag-uyab na ilisa nagmag-jowa. Lain na. Alright. Now, gawas kung dunay paghigugma, na in love ka, sa mingon sila, love is blind. Kay, ano man gid na. But I
tell somebody, nganong kada magyud ang imuhang minyuan? Nganong siya magyud? Wala na dyo kailangan nakitaan. Kanya gitubag lang kaniya. Kung pwede pa lang, ipahulam na ako sa imo ang akong mata para makita nimo kung sa akong nakita. Kaya kasi all because of love. All because of love. All because of love. Ngayon pa nga, in love there is acceptance. Dawat nimo siya. Igugma man nimo. Si Mrs. karon magsige siya reklamo, Dad, kusog kay imong hagok, Dad. Di ko katulog. Ada himuan na lang ng music ko. And as we go there, kanang part sa mga transition nga kabahin ba? As we go older, daghang mga changes physically. Wala sa una. And we have learned to accept. Anong pagdawat, dinawatay sa usag-usag. Dawat nimo. Not just acceptance, but also understanding. Masabot nimo siya sa iyahang mga weaknesses. Masabot nimo siya sa imong limitations. Vice versa. Ana naman ginang. Bisan sa magtiayon, no? Ang vice versa ba nga, ang imong expectation versus reality. What if when your expectation dili ma-met? Kung parehas mo bright kaayo nga duha, i-expect yun na kanunay mong magtigi. Kinsa man ang magparaya. Sometimes you're marrying the exact opposite. Gituyo na po na sa Ginoo nga ang isa sa baan, ang isa ang hilumon, kag parehas mong duha sa baan, ambot na lang. ano. And tungod sa gugma, here comes the acceptance. Here comes the adjustment. And here comes the understanding. Ay mo siyang masabtan. Sabto nimo siya. So by acting in love toward other members, and 1 Peter chapter 1 verse 22 said, have a sincere love for other believers. Love one another earnestly with your heart, with all your heart. So this is a solemn command for the body of Christ to love one another. Amen. Hinay mo katapad, love one another. Oops. Ayaw baliha. Dili, love another one. Love one another. Mausap ang meaning. Ayan, kag-love another one. Love one another. When we love one another, ingon pa di, a sincere, no, how it is being modified, no, kining love, word nga love. To have a sincere love for other believers. Love one another. And again, giusab kini, earnestly. Earnestly. Anang matinud-anon gayon. With all your heart. Anang dunay masibuton. Kasibot. Laom-laom nga pagka-describe kini. That we need to act in love toward other members. So, anong common denominator natin? Bakit natin magagawa ito? When we sing, Oh, I love you, with the love of the Lord, or the glory of Christ that is in you will be seen. It is no longer ourselves. Dili na ang atong mga weaknesses ang makita. Dili na ang ato ang mga lapses ang makita. But it is the glory of the Lord. Kaya pa I can see in you the glory of my King. So in that way, and in this way, dili mahimong stumbling block ang imong makita, kung dili makita nimo ang himaya sa Ginoo. Glory sa Ginoo. Amen? Hallelujah. So by acting in love toward other members, praise God. And number 2, by refusing
You know, gossip. Tanawa ra. Sa una, gikan sa pulong nga taho, gipulihan ng pulong nga tabi, gipulihan ng pulong nga chismis, ug unsa na karon? Kaya gipamulong mo na. Unsay latest? Gossip. Ang James nagkuha nato nga ang dila gamay kaayo nga part sa lawas. Pero sama kini sa kuan pa na sama kini sa sindi sa kalayo nga pwede makasunog sa usa ka lasang. Which is a little spark, gamay ra gyud. Ang hinungdan pwede masunog, makaitog wildfire. So just like kining ato ang mga unjustified issues, mga tabi-tabi. Kinsa sa inyo ha dire ang dugay na kay dire sa simbahan. Pero wa pa kahibalo nga si Ate Cherry o si Mats Tinet magsuon. Ano nga, igsuon na sila. Kaulahi ba na mo? Anyway, ko dada, no? Na yung mga tao nga, simple lang yung kayo ang lifestyle. Pero sobraan na po, nga na po kay, mura na po kay pakialam sa mundo, maglahi na po ang imong environment, no? Kuha na po, mahilabihan na po kayo niya. Now, kung sa may limitations, kining, ingon pa din do not let unwholesome talk come out of your mouths, but only helpful for building others up according to their needs. Okay. Ayaw tuguti ang mga laway, ang mga pinulungan, ang magawas sa imong baba. So, including gossip, including ang kanang pagpang. Naapaday tama nga term gyud ana sa Binisaya. Unsay tama gyud nga term sa gossip? Libak. Pagpanglibak. How do we protect the unity of our church? By refusing refrain from kanagikan sa pagka libakiro. Na may lalaki nga libakiro? Okay, na daw yapon. Okay. Acting in love and by refusing to gossip. And another thing is by following our leaders. God has appointed leaders in the church. Sa atong mga department na ay mga leaders. And leaders are ordained para masunod na ay mga time nga kinahanglan ginato sundon ang ato ang mga pangulo. And according to Hebrews chapter 13 verse 17, obey leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no advantage to you. So we protect the unity of our church by following our leaders. As our leaders must set as a good example to others. Mao gina ang pinaka the best nga ingon si Paul, follow me as I follow Christ. Follow me as I follow Christ. Now, sa usa ka bisag asa nga organization, kung kanamingon ba nga di kabalo mo lugar, kung dunay mga dili kabalo mo lugar sa ilahang mga kaugalingon, mo na lisod sa isa ka hutong. But when we place ourselves and work in harmony and grow in unity, mura bitaw kanang nagsakay tagbangka nga naay bugsay ang matag usa nga gigunitan, na kinahanglan synchronize ang atong pagbugsay to set ourselves in one destination, in one direction nga moabuta dito sa ato ang destination,
And that is to reach our goal. Diya sa kanang contest sa mga Olympic na rowing, that we need to row in unity. Maghiusa kita. Kay kung ang isa mo bira, dito ta padulong, ang isa po mo ingon, nga diri lagi ta, mali nang imo ha. Huwag mo ipadulungan, magsigirag tuyok-tuyok ng inyong bangka. kung di ka balong lugar ang matag-usa. But obey our leaders, gi-ordain, nga sa church, gi-appoint sa Ginoo ang mga mangulo, aron kita, adunay paminahon nga tingog. Amen? Hallelujah. So let us, our statement of covenant, can you say it with me? I will protect. Ganyan may anta, protecting the unity of our church. Make it an application. Ato kining internalize, may anta, I will protect the unity of my church. Amen? Okay, say it together. Ready, go. I will protect the unity of my church. Hallelujah. So, by the grace of God, praise the Lord. Number 2, membership, part of our membership covenant, church membership covenant, is sharing the responsibility of my church, ang pagpaambit sa kaakuhan, mga buluhaton sa ato ang simbahan. How do we do this? Saan nato kinipaghimo? How can we share responsibility? Buluhaton sa simbahan, but because we are part of the church, so let us then share this responsibility. Number 1, by praying for its growth. How many of us are praying for the growth of our church? Amen? Amen. That those blank seats, yung mga walang nakaupo, baka may mga kaluluwang nakaupo, when they said, baka may mga puso na nakaupo, dahil busy ako ngayon, ba't yung puso ko pupunta doon? Hinahin nyo na na, basing malumpitan ninyo ng mga kasing-kasing ng lingkod haron. But you know, thank God for those who have prayed for the growth of the church. Amen. Hallelujah. We will pray for the growth of our church. Sabi dito, to the church, we always thank God for you and pray for you constantly. We're praying. Pray for our church. Pray for the needs of our church. Amen. Hallelujah. Atong iampo ang mga panginahanglan sa ato ang simbahan, dagang kahit ang pagpanginahanglan. Samtang nagakadako ang atong simbahan, nagakadako ang pagpanginahanglan ni ini. Daming mga needs. Ang atong church, if we will not reach with our offering for everybody's information, kung ang atong offering muubos na og 250,000 and our church will struggle sa iyahang operation. Struggle na sa iyahang operation. And then, 77% sa atong income will go to the operation of the church. Now, kung dili nato iampo ang mga pagpanginahanglan sa atong simbahan, then our church, mahimo nga muhinay sa iyahang mga buluhaton. But by praying for its growth, we do believe that God is moving sa mga pag-ampo sa iyahang mga katawhan. Amen. Hallelujah. Doon ay duha ka pag-ampo, kanang gitawag nato og personal needs o kanang panginahanglan sa uban, and we call it supplication. When we begin to pray for others, nag-ampo ta sa pagpanginahanglan sa uban, dili na para sa ato ang kaugalingon. And we pray for the needs of the church and the growth of our church. Look at the word, constantly. Constantly. And ang word na constantly, sa kanunay. Sa kanunay. Maginampuay kita sa kanunay. And our responsibility of the church is to proclaim the gospel. The mission of the church is to bring the gospel where Christ is not heard. Mao nang ingon ni Pablo, ang iyahang buluhaton mo ang pagpahibalo sa maayong balita, diin asa si Kristo wala pa mailhi. In our community, asa si Kristo wala pa nailhi, and how we may participate in this worldwide
global proclamation of the gospel, maingon ta sa atong part usab dinhi by inviting the church to attend. Praise God sa mga nag-invite sa ilang mga friends, nag-invite sa ilang mga family, nag-invite sa ilang mga neighbors, nag-invite sa ilang mga loved ones para muuban og simba nga manimba ta. Gingon si Salmista David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Manuol kita, mangadto kita, manimba kita. O ngayon pa, mianhita sa pagsimba sa Ginoo. Hallelujah. Invite someone, invite our loved ones, invite our friends, invite those that are close to our hearts. As the Master have said in Luke chapter 14 verse 23, the Master said to the servant, go out to the roads and the country lanes and urge the people to come to fill, so my house will be full. Kasi tumong, lakaw ka mo, ngadto sa mga kadalanan o sa mga balangay ug ang iyo ang mga katawhan, dapita ang mga katawhan aron ang akong panimalay mapuno. Kabalo mo kung sa context na ini? Kabalo ba mo kung sa context na ini? Nga ang kadto gidontang intentional nga mao gitay dapiton, mao gidonta sila ang mga pinasidunggan nga mga bisita nga ginadapit wala mo responde. That represents the nation Israel nga nagtasalikway sa maong nga mensahe. And the very reason the gospel was presented and the gospel was offered to the Gentiles like ours. Ang mga hintil kasama kanato nga mituo, nga giwalihan, gisultihan sa pulong sa Ginoo. And here we are. We have responded to the call. O padayon kita niini nga commitment sa pagsabuwag sa maayong balita para sa tanan o mahibalo masayod ang tanan. O mingon, so that ang akong panimalay mapuno, so that heaven will be occupied. Amen. Napay daghan ng mga bakante nga slot dito. Ang kinahanglan ang imuhang pagdapit, pag-auhag niya itong mga tao masuod sa atong kasing-kasing. O si Pablo Mengon, I preach Christ where Christ is not known. Where Christ. So this is the challenge. To know Christ, to make Christ known, and to be made known by Him. Sura no, kanabang ingon ta nga, tulo ka aspect. Ingon si Paul, I want to know Christ, and I want to make Him known, and I want to be made known by Him. Nga naman, one day shall come when all at the consummation of all things, when everybody will face at the judgment seat of Christ, that most terrible thing to happen when Christ will say to us and will say to you, depart, get out, I do not know you. Mao na ang pinaka makalilisang nga kamatuoran sa diyang si Kristo mengon, pahawa, wa ko nakaila kanimo. Mabitaw mingon ko sa tulo ka butang, to be made known by Him, to make Him known, and to know Him more sa ato ang mga pagkinabuhi. And to share this responsibility, let us continue to invite the unchurched katong mga wala pa, katong mga seeker nga nagapangita o kapasilungan aron makadawat sila sa samang paglaom nga ato ang nadawat. Amen? Hallelujah, hallelujah. And another thing, kanangingon warmly welcoming those who visit. Kitang tanan, let us be an attitude of everyone. Imo nato nga kagawian sa tanan nga ang kainit, ang mainitong pag-abi-abi atong himuon para sa tanan. Amen? Hallelujah. With your warm smile would make a person at ease during worship service. Ay magisugat sa imuhang pahiyom. Ayaw ng pahiyom nga sama sa iro nga kapaakon. Pero kanang pahiyom nga makapakalma sa mga tension na anang buntaga. May with the brother, the sister that you are encountering, going to church with a heavy heart, bugat ang iyahang
encounter niya ng tibuok gabi ug nangita na og kasulbaran. But when we set ourselves in a welcoming atmosphere sa atong mga panimbahon, makaayo kini. Ug sumala pa sa Romans chapter 15 verse 7, so warmly welcome each other into the church. Amen? So, abi-abiha nga mainiton ang matag-usa dinha sa simbahan. Sige daw, ato na nang i-practice. Ingna imong katapad, gi-abi-abi ta ka igsuon. Amen? So, ayo baliha. Kaya balihon ni mo na, gi-bi-bi ti ka. Ayo baliha, abi-abi. Abi-abi. Ano? Ito itong sa usa ka simbahan na ay nakapamalikas. Kay pagingon ipakita ang pakigdait sa usag-usa. Peace. 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 Kitaan mo niya kalaban dito sa pikas. Peace. Malikas. Kaning welcoming atmosphere ba? Mabati nato nga doon na tayo sense of belongingness. Ayan. Sense of belongingness. Anong katong mga traditional nga pag-welcome sa una, mayroon nga kami manghinaot nga kini mo ay dili katapusan apan mo ay sinugdanan sa ato ang panaguban. Doon ay implication, dili katapusan apan mo ay sinugdanan sa atong panaguban. Warmly welcome everyone into the church. Regardless na sa iyahang economic status, regardless na sa iyahang kaibtang, I learned this lesson. Sa una, doon ay nagasimba-simbahan nga sayo kaayo niya, nahimo siyang distraction simbahan kay mga hadlok na ang mga kababainan, ang mga bata, mahadlok sa iyaha kay doon ay insanity ang iyahang huna-huna. Ganang na siya diferensya ba? Hostile siya, manghilabot na. Now, wa pa magsugod ang Sunday school, siya ang niuna og abot. Ako siyang giistorya. Ako siyang giingnan nga nganong ni anhi man ka nang hadlok tanawa to nang uli na tong mga tao nga paingon sa simbahan. Pagkakita nga naa siya, wa na ni padayon nang uli na sa ilang balay nang hadlok. And ingon ko uli na lang dito sa inyo ha kay nang hadlok ng mga tao. Giiningglisan pa ko og tubag. Tingnan pa ko niya, why you tell that to me? Is this church private or public? Ko nga, I said, all right, nakay punto pero this is the right moment nga maybe sometime kanang okay na ang sitwasyon. Warmly welcoming. Panaingon ta nga how ready we are sa mga cases kasama ni Ana. Pero in the context, sabto nato kini, nga ang ato ang sense of belongingness diri sulod simbahan. Ang atong pag-abi-abi sa usag-usa. Himuon nato nga mainiton. Amen? Hallelujah. Naganito kausa nga nay nang luod sa ako kay luag daw kay kong linamanuhan. Ang ako amang gud ato kay kubalo ng akong kamot, maulaw ko nga hugtan. Kay di man nagud Biblia ang atong gigunitan ba. Mugunit man putag pala og sanggot og martilyo. Og uban pa, moto nga medyo gaspang ang atong kamot. Paglamano ako ang iluag-luagan gamay. Tungod lang adto wa na mo simba. May na lang kadunay mingon sa kuya. Di na ra ba mo simba sa kuya? Ngano daw nang luod daw to sa imo. Ha? Ano man, unsa may giluoran niya? Taphaw daw kag linamanuhan. Ingon ko sa iya, sige, kakong gitugon, pasimbaha sa rong Domingo, sa kong una, kinumutay, siguro gusto, sige. Inugtanay, ganda ini. At yun, ma-address naman ko ng mga ginagmay nga mga suliran nga sama ni Ana. Ito nga, the next time around, aware na ko, gihugot-hugutan na ang paglamano, o tungod adto
nahimo ng suod nga higala. Ha? Praise the Lord. I have this funny experience. Gamay pa si Hana, kanang ginabantayan pa, kanang say magdula, nga magdagandagan na. Si pastora na sa na-confine na itong panahon na kay doon na po'y naigibati sa lawas. Nga kaning atong commitment lagi nga, ministry gid ang nasa itong unahon na, mingin ko saya, hamibiyaan sa takadiri, kay kanang magka-teens prayer pa karong hapon. So, ikaw lang sa diri, kaya raman ni mo, kaya raman niya. Ito nga, iuli ko para mag-conduct sa ka-teens prayer, mag-lead sa ka-teens prayer. Yan, napon si Hana nga ginabantayan, kanang experience ato nga magminin, nakagibantayan, naapog ka diri, nagkuan pog ka, you have been to that kuan. Sa diyang naimikalit og singgit sa gawas, natumba ang motor, naibata, naipit. Di, in the middle sa service, wa ko lang nahuna-hunaan nga si Hana naipit. Si Hana gitong naipit, natumbahan sa motor. Wa ko lang gihimo, ning dagon ko paingon sa gawas. Kagitan ay salamat kay wala ra na unsa. Sa ingato nga panghitabo, walay nagdahom nga dunay nahiubos. Kaya nga no, dunay isa nga arthritison nga natumban sa akong takong nga sapatos. Sayahang gituuhan nga akana bang iyahang gituuhan nga mangahi ko apology kay nagtuo siya nga nakahibalo ko nga natumban ako siya. Niya pagbalik nako murag walay nahitabo nga naghulat siya mag-apology magsuri ko. Di wa na mo simba. Pagpangutana pila ka bulan wa na mo simba. Nganong di naman ka mo simba? Igo na lang mutulo ang luha niya, bahala pobrita, di na kung tatamakan. Kinsa may nagtamak ni mo? Kanang pastor niya. Si pastor. And so, I realize I have committed a crime. Anang unintentionally. Then, wala na ko magdugay, ako nang giadto. And again, nahimo ming suod. Bisan hangtod karon. Praise God. So, ay mga instances kasama ni ana mga igsuon ba? Bisag mga dili gituyo. Ano? But to apologize and kaning paghimo ba og mga moves para masulbad ang mga suliran sa kamaayang butang usab. Amen. So warmly welcoming, i-welcome nato ang usag-usa. Amen. Hallelujah. So ang atong statement of covenant, I will share the responsibility of my church. Okay, say it with me. I will share the responsibility of my church. Hope nga sa pag-sign na to sa atong membership signature, o kanang membership drive, ma-internalize na to mga principle nga sama niini that we have, na it is not only, dili lamang, our church membership is more than just attending services. It is a covenant. It is a commitment. And it is a privilege. Sa ina nato kini, church, okay, everybody say it with me. Church membership is more than just attending services. It is a covenant, a commitment, and a privilege. We are not just spectators, but active participants in building God's church. The last time we were here, we talked about building up the church, at ang tukuron ang simbahan. And now, as members of this church, as members of God's church, we are urged to become active participants in building God's church.
So let us not just say, I go to church. Instead, let our church boldly declare, I am the church. Kita, mga sakop sa simbahan. Amen? Hallelujah. Sakop ta niini nga simbahan and we belong to this church. So, kanang gingon bitaw ni, kanang kanta sa Hillsong, yung pa na, I found where I belong in the living stone in this house. We will grow. I will grow. Mutubo ta din ini nga simbahan. Ini nga simbahan, manurture kita. Ini nga simbahan, mamatuto kita. Ini nga simbahan, makadawat ta sa mga panalangin sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. And the things that God has in store for us. And again, I will say, mingon ko, kining tanan, dili na mahimo unless the touch of transformation will be your portion. Gawas kung mudangat sa atong kinabuhi, ang transformation, ang kanang hikap sa Ginoo nga mo transform sa atong mga kasing-kasing. Kaya i-transform ta sa Ginoo. We don't have problem about greediness. Dili ta mabalakan ni anang issue sa mga kadalo. Pero hikapon ta sa Ginoo, mahimong generous ang atong kaugalingon tungod sa touch of transformation. Amen? Sa dihang hikapon sa Ginoo ang atong kasing-kasing, ang atong makinabuhi sa touch of transformation, dili na ang atong kanhi karaan nga pagkatao. Ang atong kanhi nga kinabuhi sama kang Peter nga usa ka andakan nga pagkatao, matransform na kini into a productive, usa ka produktibo nga matang sa pagkinabuhi kang naman ang touch of transformation. Ug mao pa na atong panganduyon nga ang hikap sa Ginoo ug ang hikap sa kausaban mahitabo mudangat sa atong mga kinabuhi. Unless dunay paghikap sa Ginoo. I'd like and invite everybody to please stand as we sing that song. The Spirit touch your church and may the touch of the Lord be our portion today.